Uulitin ko, kaya ako nag-aral ng halamang gamot dahil sa halamang ito. Ang tawag dito ay chichirika. Sa taong dumaranas ng chemotherapy, pinapainom ito, ipinapayo ng ibang doktor, at aprobado ng United States Food and Drug Administration para sa taong nagkikemotherapy. Take note, mga kababayan, US Food and Drug Administration ay inaprubahan ito. Naalala ko yung isa nating kababayan na vlogger din. Respeto sa'yo kaya di na kita i-mention. Nag-undergo chemotherapy ang kanyang asawa at dumating sa punto na wala siyang makita ng ganitong halaman that time. Kaya nag-post siya na kada isang tangkay ng halamang ito ay willing siyang bayaran ng 1K pesos isang tangkay. Kung usapang diabetes, blood pressure, sore throat, ubo, sipon, plema, bulatis at yan, basic na lang sa kanyang gamutin yan. Kaya din itong lunasan ng mga kagat ng insekto. Kung maraming lamok, pwede kang magpahid nito sa iyong balat para di kayo lapitan ng lamok. Kung may problema sa internal or external bleeding, subok na ang halamang ito. Kung labis-labis ang regla, 2 baso lang ng nilaga ay sapat na. Pwede din itong inumin kung gusto nyong hindi mabuntis ang inyong partner. 2 baso bago magtalik. Nagagawa nitong mapahina ang similya ng lalaki, ganun din ang babae. Ngayon, ang halamang ito ay may kakayanang magpalaglag ng alam nyo na. Kaya hindi ito pwede sa buntis. Bawal din ito sa ina na nagpapasuso. Uy, kumikinis ang mukha ng magsasaka. Alam nyo na, alagang mark my word, malapit na tayo magbenta niyan. Relax lang mga kababayan. At yan ay 1 minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka.